love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Chin. Dear Mags FM, hello sa mga kamags nating nakikinig today. Poisonous Ivy here. My first time to write a letter. Naengganyo lang ako sa isang friend ko na avid fan nyo. Ngayon ay magiging addict na din ako sa Dear Mags FM. May gusto lang akong ikwento. Nangyari to last Christmas. Dahil magpapasko na naman, kaya naalala ko na naman. This incident happened sa kasagsagan ng Kapaskuhan. Supposed to be, aalis ako ng bahay the next morning. Kasi may appointment lang ako. Tapos, may work din. Empake na ako ng mga gamit ko. Alam mo yung nakahiram ako ng pambili ng flight ticket. Supposed to be na pinag-usapan namin ng friends namin na mag-out of town kami. So nag-withdraw muna ako sa ATM para mabayaran ko yung friend ko. Usually, dala-dala ko ang wallet na yon sa kamay ko lang. Kasi I feel safer that way. Maliit lang kasi yung bag ko. Alam mo yung papunta kami ng 7-Eleven ng friend ko, Chin. Kasi sabi ko, kain muna tayo bago ako mag-withdraw. Para mabayaran na kita. So, dala-dala ko yung wallet ko. Nandun yung konting barya, konting cash, at ATM card ko. At dahil namimili kami sa 7-Eleven, nahirapan akong magbitbit ng wallet na yon. May cellphone pa ako. May payong pangdala. So I handed it over to my friend to keep it. Nag-8 o'clock ng umaga. I asked my friend, asan pala yung wallet ko? Nakabalik na kasi kami sa boarding house, galing sa 7-Eleven. Pero ang sabi niya, wala daw sa kanya. At first, inisip ko nagbibiro lang siya. Kasi sabi ko, binigay ko sa kanya eh. Akala ko nagbibiro lang talaga. He was joking around with me. But the next moment na nakita ko siya, ayun na, bumalik sa 7-Eleven at hinanap ang wallet ko. Iniisip kung saan pa siya pumunta at saan daw kami nag-stop. My wallet was lost. Nandun pa naman ang ATM card ko. Nandun din yung isang ID ko. Pati lahat ng pera ko. Tapos magta-travel kami the next day. Siguro, ang pocket money ko na dapat sa travel namin, naisama ko na din. Hindi ko lang matandaan. Bumalik si friend ko sa 7-Eleven para magtanong-tanong kung may nakita ba silang wallet. Baka naitago lang ng cashier. At luckily, Chin, maswerte lang dahil nakita ang wallet ko. Pero alam mo ba yung babaeng nakapulot pala nun, na nakikita pala ng wallet na yon bago pa dumating ang friend ko. Kinuha, pinulot ang wallet, pero binigay sa isang complete stranger. Alam mong galit na galit ako. Minsan palang tinanong etong friend ko kung kanino yung wallet na yon. Tapos hindi niya daw alam. Nung kasagsagan na naglilibot kami doon, natanong pala siya. Hindi niya alala na wallet ko pala ang napulot ng cashier. Binigay sa isang hindi kilalang babae. Parang nahulog ang puso ko, Chin. Sobra akong galit sa kanya. Paano niya na
nagawang ipamigay ang wallet ko. Gayong sa kanya ko in-entrust. Sabi ko sa cashier, bakit hindi nyo naman kinonfirm ang identity nung may-ari ng wallet bago nyo binigay? Kung meron ba siyang alam kung saan nakatira yung babae, bakit tinanggap na hindi naman pala sa kanya? Nagtanong ako, baka makikita daw sa CCTV. Pero ang sinabi ng cashier, that time, sira daw ang kanilang CCTV. Ang naalala lang daw niya ay ang color ng t-shirt na yellow-green. Yun daw ang suot ng babaeng binigyan niya ng wallet ko. Pero regular customer daw yun sa 7-Eleven doon. We were trying our best searching for that person. Gumabi na lang. Nag-antay kami doon. Nagtanong-tanong. Nawala na ako ng hope na makikita ulit ang wallet ko. Baka naman kasi ang wallet ko makikita lang pero wala nang laman. Sobra na akong hopeless. Mukhang hindi na matutuloy ang travel namin. O kaya'y maiiwan na ako sa travel namin. Alam mo yung galit na ako. Inis na ako. Aburido na ang utak ko. Pero yung phone ko panay ring pa. Isang kaibigan ko. Yung kaibigan kong nautangan ko sa flight ticket ko. Akala ko, iniisip ko na kaya niya ako tinatawagan kasi sinisingil niya na ako. I really thought she was calling me to know kung kailan ko siya babayaran. Pero hindi ko pinipick up ang kanyang calls. Nakailang tawag din siya. Finally, sinagot ko ang call niya. Sinabihan ko siya na nawala ang wallet ko, pwede ba? There was no way na mababayaran kita ngayong araw na to. Hinahanap pa namin ang wallet ko. Napasigaw pa ako sa kanya sa phone chin dahil ang kulit-kulit niya. Pero isang himala, Chin. Sinigawan niya din ako. Sabi niya, wait lang. Hindi naman ako tumawag para singilin ka. Ang sabi niya, may naghihintay na babae dito. Balik ka na sa boarding house dahil hinahanap ka. Dahil nakita daw niya ang wallet mo. Nakita niya yung address, nakita niya yung ID ko. Alam mo yung sobra akong napahiya, Chin. Masyado ko kasing dinaan sa init ng ulo agad. Akala ko kasi sinisingil niya ako kaya kinukulit ako. Yun pala, may gustong magbalik ng wallet ko. Sobra akong natuwa. Takbo ako, papuntang boarding house. I felt so lucky. I had never been so happy that time. Alam mo yung nakita niya pala yung ID ko. Pero hindi daw niya maatim nagastusin ng pera na hindi naman daw sa kanya. Hindi na daw siya bumalik sa 7-Eleven para ibalik sa cashier. Dahil kilala na din naman daw niya kung saan ako nakatira. Dahil nasa ID. That person, that woman was waiting for me to come back para ibalik ng personal ang wallet ko. Chinek ko ang wallet ko at walang nawala, Chin. Alam mo yung happy ako na nabalik ang wallet ko. Pero marami akong napagalitan. Yung friend kong kasama sa 7-Eleven na sobra kong pinagmumura. Pati ang tumawag sa akin na friend ko, na akala ko'y sinisingil ako, pinagmumura ko din, nasigawan ko pa. Yung mga hindi ko alam kung paano ko sila
sorry, ng forgiveness. Christmas na Christmas, pero hindi kami magkabati. Ayoko namang mangyari yun. Kaya ang ginawa ko, kinausap ko sila. Nag-sorry ako, pero parang may mansa na. Dahil masakit pa rin daw sa kanila ang mga binitawan kong salita. Hindi daw basta-basta mawawala. Yung bunganga ko kasi, hindi ko makontrol. Idinaan ko kasi sa galit agad. Kaya I learned my lesson. And that Christmas, may isang lesson akong na-realize. Wala pala tayong mapapala kapag idinadaan lahat sa init ng ulo. Sana'y maging kalma ang lahat ngayong Pasko. And Merry Christmas everyone. Hanggang dito na lamang. Ang inyong kamags, Poisonous Ivy. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa. Dear Max FM with DJ Chini tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past. Only at Dear Max FM with DJ Chini.